Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo. Bali, ang isi-share ko na naman ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa Santo Ninyong Hubad ha. Kasi marami ang message lagi niya sa akin, marami ang katanungan lagi sa messenger tungkol dito sa Santo Ninyong Hubad na kung kailangan daw after 49 days, tapos na ang pagdasal, yan. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo ngayon guys ng maayos para kumbaga mas maging epektibo yung santo ninyong hubad nyo yan guys ha. Kasi ako guys, subok na subok ko ang santo ninyong hubad na yan. Gaya ng sinabi ko sa inyo guys, depende kung saan, unang-una, depende guys kung saan nanggaling yung santo ninyong hubad nyo ha. Kasi may mga santo ninyong hubad guys na kumbaga ito guys ay ipinapadala na lang guys na walang visa. Para bang isang sanggol na ipapaampon sa'yo or ipapadala sa'yo na patay. Paano mo bubuhay ng isang sanggol? Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumpara doon sa isang sanggol guys na ipapadala sa'yo or ipapaampon sa'yo na may buhay. Kumbaga ikaw na lang ang magtutuloy sa pagpakain sa sanggol na yan para siya ay lumaki, ha, kapag sa sanggol. Kapag sa santo ninyong hubad naman, ha, mas maganda guys yung buhay, ha. Kumbaga, ikaw ang magpapatuloy sa pagdasal nito para siya guys ay lumakas. Ibig sabihin, lumakas ang bertud niya or kakayahan niya or kapangyarihan niya para magdala sa iyo guys ng kumbaga swerte sa relasyon or guys kumbaga swerte sa negosyo. Yan guys yung dala ng santo ninyong hubad na yan. Dahil kumbaga napatunayan talaga yan guys. Kahit ako guys ay subok ko yan ha. Subok na subok ang santo ninyong hubad. Kasi guys, bali ako guys, matagal na akong may santo ninyong hubad na yan ha. Matagal na. Talagang alagang-alaga ko yan guys. Alagang-alaga ko sa dasal. Hindi ako nagsasawa magdasal araw-araw. Yan guys, hindi ako nagsasawang magdasal araw-araw sa santo ninyong hubad na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga mas maganda kapag hindi ka nagsasawa sa pagdasal dahil ito guys ay mas lalakas. Mas lalakas siya. Mas lalakas ang bertud niya para magdala sa iyo ng swerte sa hanap buhay, swerte sa trabaho, or sa love life. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga, wag kayong maging tamad guys ha, na magdasal. Ituloy-tuloy nyo lang yan guys kung gusto nyo na lumakas. Ha, halimbawa lang, kunyari, pinaampon sa inyo, dasalan nyo muna ng 49 days ha. Para kumbaga tuloy-tuloy. Tapos kayo, depende sa inyo kung tuloy-tuloy yan guys. Kasi ako guys, kahit nakailang 49 days na ako, hindi ako nagsasawa guys sa pagdasal ng santo ninyong hubad na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga, ang santo ninyong hubad ko ay napakalakas. Malakas guys. Ha, tapos ngayon guys, may nagpatunay na dito. Kahit ako mismo guys ay magpapatunay sa inyo ha. Magpapatunay kung ano ang bertud ng santo ninyong hubad na yan na napaka-epektibo niyan guys sa pagdating sa love life. Yan ang sinasabi ko sa inyo na pagdating sa love life guys is ang maghahabol sa iyo dyan guys is halimbawa lang, kunyari lang, babae ako, di ba? Babae may santo ninyong hubad. Ang maghahabol sa iyo kapag ikaw ay babae, maghahabol sa iyo dyan guys ay ang lalaki. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga yan ang maghahabol sa iyo, hindi ikaw maghahabol guys sa lalaki. Dahil ganun guys ang experience ko. Kapag nandiyan na kayo guys sa point na yan na ang naghahabol sa inyo guys ay yung lalaki, guys, kailangan guys sa mga babae, mag-control kayo ha. Mag-control kayo. Alam niyo nang may alaga kayong santo ninyong hubad, matuto kayo mag-control. Huwag yung sige-sige lang na kung sino ang maghahabol sa iyo, papatulan mo. Yan guys, hindi maganda yan. Yung guys na para kang anong tawag diyan? Yung bukas sa lahat ng kakain sa karinderya. Ayan guys, grabe, grabe yung words ha. Napaka-seryoso. Tapos, may ganon. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga, kailangan mag-control ka. Kagaya ng ginagawa ko guys, alam niyo sa totoo lang ha, hanggang ngayon guys talaga, is kahit na noon pa guys na hindi ako nagbablog guys ha, hindi pa ako mapasok sa spiritual guys, pero may alaga na akong santo ninyong hubad. Ikikwento ko sa inyo ang experience ko, na talagang alam niyo sa totoo lang, lalaki guys ang naghahabol sa akin. Ha, yan guys. Pero ako guys ay kinukontrol ko ang sarili ko. Halos pinag-away-awayan ako guys ng talagang nag-away-away sila guys ha.
Nag-away-away, ikikwento ko na yung buhay ko sa inyo pagdating sa love life. Nag-away-away sila guys, bali foreigner, dalawang foreigner. Ang foreigner na yan, yung na-post ko guys sa face sa reels ko. Na parang sabi ko, may ex-husband, bali na naging married ako doon yan guys. Ang ibig kong sabihin, nag-away sila guys dahil lang, bali yung pinsan niya, nag-away sila guys dahil lang sa akin. Yan guys, kasi kumbaga pareho silang dalawa naghabol sa akin. Pero ako na lang guys ang nag-control guys sa sarili ko. Na kumbaga, mag-control tayo na hindi lang sige-sige lang yan guys ha. Yan guys, talagang grabe ang away nila nun. Talagang grabe ang gulo guys. Talagang as in, talagang muntik magpatayan guys. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya pag may santo na yung hubad kayo, matuto kayo mag-control, matuto kayo umiwas sa lalaki or babae. Kapag kayo ay babae, matuto kayo mag-control. Isa lang, tama lang na yung guys. Marami guys ang sa experience ko guys sa Santo Niñong Hubad talagang marami guys, may mga engineer, politician yan guys, talagang muntik silang magkagulo-gulo para bang pag naaano ako guys, nakikita nila ako para bang iba guys ang aura ko yan guys pagdating sa ano, dahil may Santo Niñong Hubad ako yan guys. Ang ibig kong sabihin, kumbaga pag aagawan ka, marami ang magkakagusto sa'yo yan guys, nandiyan na yung away-away dahil kumbaga syempre yan guys, hindi naman ako kagandahan noon guys. Nung hindi pa ako pumapasok guys sa YouTube. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Hindi pa ako pumapasok sa spiritual. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya matuto kayo mag-control. Ganon din guys sa mga lalaki. Matuto kayo mag-control ha. Yan, matuto kayo guys mag-control dahil alam nyo ba kung bakit? Kailangan may control tayo pagdating sa bagay na yan ha. Hindi yung sige-sige lang para kumbaga walang karma or walang balik. Yan guys, matuto mag-control sa sarili kapag may santo na yung hubad kayo. Yan guys. Ha, yan guys. Tapos ngayon guys, may kwento pa ako guys na isa guys na gumamit niyan guys. Talagang ang lalaki guys is pangit talaga guys. Dugyot yun ang sinasabi nila na mga words na naririnig ko. Excuse me. Nadugyot daw yung antay din na lalaki. Hindi siya nakapag-aral. Talagang nandyan lagi tambay siya. Pero guys, may santo ninyong hubad siya. Pandak pa siya guys ha. Pandak pa siya guys. May santo ninyong hubad. Pero ang naging girlfriend niya guys ay napaka-ganda guys. Maganda, makinis, sexy, at may ano, para bang nabighani na lang ito sa kanya. Ganun guys, yung may santo ninyong hubad. Kapag ito guys ay alaga nyo guys ha, alaga nyo. Tapos yan guys, ay depende na lang sa kahilingan nyo. Yan guys, kasi marami ang nagme-message sa akin, Ma'am Askim, paano ba hihiling sa santo ninyong hubad? Kagaya ng share ko sa inyo, yung sa dasal, na sabi ko, Jesus Domino ninyo makapangyarihan sa pamamagitan ng aking lubos na paniniwala at pananalig sa iyong kabanal-banalan, kapangyarihan o kadakilaan. Ay niel, sa hirap ako ay hanguin. Sa kahilingan yan, pagdating sa trabaho or hanap buhay ha, sa hirap ako ay hanguin at sa biyaya mo ako pasaganahin dito sa lupa. At kung masasambit ko ang makapangyarihan mong pangalan, heye, pagsanggalang at iligtas mo kami o ako sa lahat ng mga sakit, panganib sa kunakapahamakan habang ako ay nabubuhay at ang lahat ay magmamahal sa akin. Ibig sabihin guys, hiniling mo sa santo ninyong hubad na ang lahat ay magmamahal sa akin. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga sa mga nagtatanong sa akin kung paano humiling, sa dasal mismo guys ay nandyan na yung kahilingan nyo. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga anuhin nyo lang, basta pag magdasal kayo, taos sa puso talaga guys, taos sa puso. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos alagaan nyo ang santo ninyong hubad nyo. Huwag kayo magsasawa guys na magdasal guys sa santo ninyong hubad nyo ha. Yan guys ang ibig kong sabihin, dahil ako guys ang santo ninyong hubad ko, ilang dekada na yan sa akin, hindi ako nagsasawa magdasal. Kaya kumbaga ito guys ay napaka-epektibo. Pero guys, sa totoo lang ha, umiiwas ako guys sa ano, nakikita nyo naman lagi guys yung mga post ko sa Facebook ko, talagang ayoko guys sa yung sige-sige lang sa lalaki. Ganun guys ako, di ba lagi ko sinasabi wala akong time, yung ganun guys. Kasi ako marunong ako mag-control. Sana guys, yung mga may santo ninyong hubad din dyan guys, matuto kayo mag-control sa sarili nyo. Mapababae man o lalaki, dahil hindi maganda guys yung kunyari lang ako, tapos ngayon guys, ha, kung sino-sino yung
ano dyan guys, yan, hindi yan maganda guys ha. Kagaya nyo rin guys, mga lalaki dyan guys ha. Hindi maganda yung kung sino-sinong babae dahil may mga babae guys na talagang nagmamahal din, nasasaktan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Mabuti kung kagaya ko guys na medyo matigas na ang puso ko, medyo manhid ang puso ko. Hindi ako kagaya guys ng ibang babae na ang ibang babae madaling ma-inlove. Madali silang mabula, madali silang kunting bula lang na maganda kasi sikayan. Ang laki na ng tenga niyan ha. Kaya mag-ingat din kayong mga babae ha. Dahil may mga lalaki din na bolero. May mga babae din na mga bolera ha. Yan guys, kaya mag-ingat. Mag-ingat bago kayo pumatol sa isang relasyon ha. Kasi may mga bolera at bolero. Yan guys, ituloy-tuloy nyo lang guys yung pag-alaga ng santo ninyong hubad. Tuloy-tuloy lang ang dasal, tao sa puso ha. Kung kaya nyo guys magsindi ng kandila every Tuesday and Friday gawin nyo. Yung mga Monday hanggang Wednesday, Saturday, Sunday, kahit wag na kayo guys yan kahit wag na kayo niyan guys magsindi ng kandila. Kayo na ang bahala. Kasi ako every Tuesday and Friday ang sindi ko ng kandila. Tuloy-tuloy lang guys. Yung pag-aalaga ko ng santo ninyong hubad. Yan guys ay kumbaga napatunayan guys na napakaganda ng santo ninyong hubad na yan. Dahil yan guys ay kumbaga dalaga pa ako niyan guys ay may hawak na ako ng santo ninyong hubad na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin hanggang ngayon alaga ko. Pero ang santo ninyong hubad ko ngayon guys ay 3. Yan guys, 2 nandyan sa katawan ko lagi. Nasa bulsa ko, nakasiksik yan sa katawan ko. Kagaya ngayon, nandito guys sa dibdib ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos may isa pa akong santo ninyong hubad na nasa bahay. Yan guys ha. Yan lang guys. Kumbaga yung pinaliwanag ko sa inyo ng maayos ang pagdating sa santo ninyong hubad ha. Yan guys. Kasi marami lagi ang katanungan sa akin yan. Yan talagang kumbaga napaka-epektibo niyan. Depende sa iyo kung ano ang saan mo gagamitin ha. Kunyari lang isang santo ninyong hubad mo. Pwede mo siya gamitin guys sa relasyon or love life. Kapag dalawa naman, ito ay pwede mong gamitin sa isang negosyo at sa love life. Lalo na sa may mga asawa dyan, yan guys. May mga asawa, kung ayaw na magloko ang asawa nyo guys, mag-alaga kayo ng santo ninyong hubad. May mga jowa, yan guys. Kumbaga napakaganda guys ng santo ninyong hubad na yan ha. Basta guys, ito guys ay buhay ha. Kasi guys, may mga nagtitinda niyan guys ha. Marami ang nakikisuyo din sa akin yan guys, yung may mga dasal. Kasi marami ang nakabili guys sa kung saan-saan guys na guys, kumbaga walang visa daw. Sobrang mura pero walang visa. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Marami ang lumalapit sa akin mga pampaswerte. Yan guys, pampaswerte, proteksyon. Yan, nakikisuyo sila sa akin. Kasi bali pinapadasalan nila ito sa akin bago ipadala sa kanila. Yan lang guys. Thank you guys. Ask him Julie Janim ha. Baka mamaya may magkuha na naman itong Facebook ko guys ha. Ay Facebook. Itong video ko guys kasi kinukuha nila, dina-download nila tapos ina-upload guys sa ibang Facebook na fake. Yan lang guys, pasensya na kayo kung bihira ako guys makapag-upload guys kasi minsan busy ako pero kapag hindi naman ako busy, nag-vlog naman ako. Yan guys ang ibig kong sabihin. Thank you guys. I love you all.